Wait lang ha. Wait a minute. Yan, okay. Ulit, gusto ko maulit ulit. Pakiulit ulit yung rule ay yung ginagawa dito sa geometric sequence. Pakiulit po yung sinabi ko. Sa geometric sequence. O, Mary Angela Lacson. Sir, dinig? Yes po. Okay po. Sir, pag common ratio ang hahanapin, ano lang po, second term divided by first term. Tapos po, pag second term naman po yung hahanapin, multiply lang po. Yes, yan po. Very good. Tandaan po yan ha. Tandaan, baka magkabalik-baliktad yung operation eh. Very good po. So type in 1 kung naintindihan nyo, 2 if no. Okay. So dito naman, let us write or determine the next 4 terms of a geometric sequence whose first term is 2 and the common ratio is 4. Ulitin ko. Write the next 4 terms of a geometric sequence whose first term is 2 and the common ratio is 4. So para mahanap natin ang second term or a sub 2, syempre, ang kailangan natin gawin is a sub 1 multiplied by the common ratio. Again, ang first term natin is 2, ang common ratio is 4. Para mahanap ang second term, obviously, kailangan natin i-multiply ang first term by the common ratio. Ang ating first term, according to the problem, is 2. Ang common ratio is 4. So, ang ating second term is 8. Again, ulitin ko from the top. Based sa ating question, ang first term natin or a sub 1 is 2. Ang common ratio, denoted by letter R, small letter r, is 4. So, para mahanap ang second term, syempre, kailangan natin i-multiply ang first term by the common ratio. So, a sub 2 or second term is equal to 2 times 4. Ang second term natin is 8. Okay. So, ang ating third term, para mahanap natin, itutuloy lang natin yon. So, a sub 2, yung nakuha natin sa a sub 2, kailangan natin i-multiply sa ating common ratio. Nahanap na natin yung a sub 2, which is 8. So, multiply natin sa common ratio, which is 4. So, 8 times 4 ay 32. Ano yun? Mali to. Wait lang. Wait a minute. Tama pala. Okay. Ayan, ulitin ko. Yung a sub 3, para mahanap yung a sub 3, ang kailangan natin gawin ay second term, which is 8, multiplied by the common ratio, which is 4. Kaya naman, 8 times 4 ay 32. How about a sub 4? Anong kailangan natin i-multiply para mahanap ang a sub 4? Anong kailangan natin i-multiply para mahanap natin ang a sub 4? The field. Sir, A sub 3. Ay, oo nga. A sub 3. Multiplied by Times 4. Yes. So para mahanap ang a sub 4 ay we have a sub 3 multiplied by the common ratio. Nahanap na natin a sub 3. Ang a sub 3 natin ay 32. So 32 times 4 ay 128. So ating a sub 4 is 128. So a sub 5 natin para mahanap syempre ay a sub 4 times the common ratio, which is R. So 128 times 4 is 512. A sub 5 natin is 512.
12. Pwede namang hindi na ganito yung way ng pagsasagot. Pwede namang gawin ay hindi na ganan. Pinakita ko lang kung paano mahanap yung mga susunod na terms. Pwede nyo namang gawin ay sabi yung first term ay 2. First term ay 2. Kailangan lang ay i-multiply sa 4 para mahanap yung mga susunod na terms. So 2 times 4 ay 8. 8 times 4 ay 32. 32 times 4 ay 128. 128 is 512. Pinakita ko lang po kung paano hinahanap yung mga susunod na terms dito sa aking solution. Ulitin ko po, para mahanap ang a sub 2, i-multiply ang first term sa common ratio. Para mahanap ang third term, i-multiply ang a sub 2 sa common ratio. Para mahanap ang a sub 4, i-multiply ang third term sa common ratio. Para mahanap ang a sub 5, i-multiply ang fourth term sa common ratio, which is 4. Is that understood or medyo magulo? Type in 1 if yes, 2 if no. Be honest, please. Wait lang. May nag-number 2 ba? Okay yan. Very good. So write the next 4 terms of a geometric sequence whose first term is 7 and the common ratio is 3. So what would be our second term? If our first term is 7, the common ratio is 3. Uriel, what would be our second term? Sir, 21. Yes. So second term ay a sub 1 times r. 7 times 3 is 21. So second term natin is 21. How about the third term? Lloyd. 63. 63 po. Yes. Very good. So a sub 2 times r. 21 times 3 is 63. A sub 4. Hannah, a sub 4. Sir, 189. So a sub 3 times r. 63 times 3. Very good. A sub 4 is 189. A sub 5. A sub 5. A sub 5. Ryoji. A sub 5. Sir, 567. Yes. A sub 4 times r. 189 times 3 is 567. So ang ating next 4 terms are, una ay 7, followed by 21, 63, 189, 567. So these terms are obtained by multiplying a fixed number, which is 3. 7 times 3 ay 21. 21 times 3, 63. 63 times 3 is 189. 189 times 3 is 567. So para mahanap pa yung mga susunod na terms, i-multiply pa natin siya sa 3. Okay, dito naman, halimbawa, hindi given ang geometric sequence. Hindi given ang common ratio. Let's say the sequence is 3, 6, 12. Ano ang kanyang common ratio? 3, 6, 12. What is the common ratio? Common ratio. What is the common ratio? Oh, John Romel, Dakulong. What is the common ratio? Ito po ba? Number 2 po Yes ba? po. 2 po. Bakit po 2? Kaya po 2 kasi 6. 6 divided by 3 is 2. 12 divided by 6 is 2. So what are the next 3 terms? Yung tatlong terms naman. Ano po yung next 3 terms? What are the next 3 terms of this sequence? Ivy. Yes, Ivy. 24. 24. Then, next 3. Yung tatlo na.
24. Anong sunod sa 24, Pauline? Sir, 48 po. Then, Saka- yung At saka po 96. yes, so we have 24, then 48, then 96. So these terms are obtained by multiplying 2. So 3 times 2 ay 6, 6 times 2 ay 12, 12 times 2 ay 24, 24 times 2 ay 48, 48 times 2 is 96. So yan, geometric sequence natin ay 4, negative 40, 400. Anong common ratio? 4, negative 40, 400. What is the common ratio? What is our common ratio in this given sequence? Dafir, what is our common ratio? Sir, negative 10. Yes, our common ratio is negative 10. Be careful with the sign. Tingnan yung sign. What would be our next 3 terms if our common ratio is negative 10? Kyle Stephen, tandang. Negative 4,000 po, sir. Yes, negative 4,000 ang sunod. Anong sunod doon sa negative 4,000? Negative 40,000. Okay po, ang sunod natin, sabi mo, ang sunod natin ay negative 4,000. Positive 40,000 po. Sabay Yes, negative 400,000 po yun. Yes, ayun po, very good. So our next 3 terms ay negative 4,000, 40,000, and negative 400,000. So be careful kapag negative yung common ratio. Tingnan mabuti. So 4 times negative 10 ay negative 40. Negative 40 times negative 10 ay 400. 400 times negative 10 ay negative 4,000. Bakit negative 4,000? Kasi positive times negative, kaya negative ang sagot. So next, negative 10 times negative 4,000, ang sagot ay positive 40,000. Kaya positive, kaya naging positive, kasi nag-multiply na tayo dyan ng dalawang negative. Negative times negative ay positive. Next, 40,000 times negative 10. So nag-multiply tayo ng negative at saka positive. Kaya ang sagot ay negative. So ang next ay negative 400,000. So ang susunod dito, positive na. Naintindihan ba yung bakit ganun yung sign? Bakit negative, tas naging positive, tas naging negative? Naintindihan ba yon? Type in 1 if yes, 2 if no. Bakit nag-iba-iba yung sign? Yes, ayan. Sana totoo yung mga tinatype nyo yan na 1. So be careful with the sign. Okay, next. 64, 16, tapos 4. What is the common ratio? 64, 16, tapos 4. What is the common ratio? Mary Angela Lacson. Sir, 4 po. Okay, 4 po. Thank you. How about the others? Ano pong common ratio dyan? Ayan, dyan tayo nagkakamali. So sa common ratio again, common ratio para mahanap ang common ratio ay second term divided by the first term. Ang ginawa po ni Angela ay first term divide the second term. Okay. Anong ating common ratio? Mary Angela, alam na ba? Ikaw ulit, sige. Opo, sir. 0.25 po pala. Okay, 0.25 or in fraction, anong katumbas ng 0.25 sa fraction? Ng 0.25 sa fraction. Tama po yung 0.25. Fraction kasi nakalagay ko dito eh. Anong tawag dito? Katumbas ng 0.25 sa fraction. O Lloyd, anong katumbas nun sa fraction? 1/4 po, sir. Ay, wait na. Yung ano ba, sir? 1/4. 1/4. Yes, ang katumbas ng 0.25 sa fraction ay 1/4. Pwede din naman yung 0.25 ang gamitin kung saan kayo mas nadadalian. So ulitin ko sa paghahanap ng common ratio ay second term
divide the first term. Kaya po 1/4, hindi po 4. Ulit. Sa paghanap ng common ratio is second term divided by the first term. Kaya po 1/4 ang sagot. Hindi po first term divided by the second term. So if our common ratio is 1/4, what would be the next three terms? Or Uriel. Pakilahat na. Sir, 1. Tapos 1/4. Then, Tapos ano po? 0.0625. Hindi ko po alam kung paano i-convert sa fraction. okay, our next three terms, thank you, very good. Our next three terms ay 1, then 1/4, then 1/16. Or yung sinabi ni Uriel na 0.625. Pwedeng sagot dito ay, kung hindi naka-fraction ang sagot, pwede namang 1, then 0.25, then 0.625. Alam ko naman, magka-calculator kayo eh. Ayan. Ito po ang sagot. Sa next three terms ay 1, 1/4, and 1/16. Paano na-obtain yung mga yan? Yung mga susunod na terms. Kaya magsusulat ako. Paano na-obtain? So, 1/4. Ang ating common ratio ay 1/4. Ay, ka lang ulit. Common ratio natin ay 1/4. Ang ating huling term na binigay sa geometric sequence ay 4. So, para mahanap natin ang susunod na terms, kung kayo ay magmamano-mano, wala kayong calcu, 4, ito yung 4 na to, yung 4, ito yun, 4 times 1/4. Paano tayo mag-multiply ng whole number tsaka fraction? Yeah, 4 times 1/4. Paano tayo mag-multiply ng ganan? Whole number tsaka fraction. Paano tayo mag-multiply ng ganan? Whole number tsaka fraction. 4 times 1/4. Paano naging 1 yung sagot doon? Neil. Yan. Yes. Sir, yung 4, gagawin mo ng 4/1. Yan. Yes, 4/1. Then, Sir, tapos 4 times. Yung sa taas, sir, ano nga pang tawag doon? numerator. Yan. Numerator po ay 4 times 1 po ay 4. Tapos yung denominator, 1 times 4 po ay 4. Yes, then, yan, 4/4. Equal 1. Yes, Pag tama. po. Yes, very good. So, sana na-recall niyo yan. Ito, elementary pa to. Di ba, pag tayo mag-multiply ng whole number into fraction, yung whole number lalagyan natin ng 1 sa ilalim. Kasi, ayun ay, automatically kapag whole number, ang denominator niya is 1. So, sa pag-multiply ng fraction, ang rule lang doon is numerator to numerator, denominator by denominator. So, 4 times 1. 4 times 1 ay 4. Ulitin ko itong 4 na to. 4 times 1 ay 4. 1 times 4 ay 4. So, 4 divided by 4 ay 1. Kaya 1 ang naging sagot sa susunod na term. So, ngayon, meron na tayong 1. So, 1 ay imumultiply natin sa 1/4. Yung 1 naman, yung nakuha nating 1 kanina, 1 will be multiplied to 1/4 since our common ratio is 1/4. So, anong sagot dyan? 1 times 1/4. Arthur. Sir, yung whole number pong 1, lalagyan po ng 1 sa baba. Tapos po, ayan, mamultiply na po. 1 times 1 is equals 1 and 1 times 4 is equals 4. Yes, ayun po. Yung whole number na 1, lalagyan ng 1 sa ilalim. Then, mamultiply na natin sa 1/4. Numerator to numerator, 1 times 1 ay 1. 1 times 4 is 4. Kaya ang susunod na term is 1/4. So, yung 1/4, imumultiply natin. Ito, nakuha natin 1/4 dito. Imumultiply natin sa 1/4 para mahanap yung susunod na term. So, 1/4 times 1/4. 1/4 times 1/4. 1/4 times 1/4. Hana. Sir, 116 po. Paano po nakuha yung 1/16?
Sir, 1 times 1, 1. 4 times 4, 16 po. Yes, very good. So, ganun po yan. 1 times 1 ay 1. 4 times 4 ay 60. Kaya ang nakuhang sagot is 1 over 60. So, recall lang yun. Recall yung rule sa pagmumultiply ng fraction. Or baka naman, alam ko naman gagamit kayo ng calculator. So, pinakita ko lang kung paano gagawin kapag manual ang pagsasagot. Ganun po yun. Okay. Next, last one. -2, -8, -32. What would be our common ratio? -2, -8, -32. What would be our common ratio in this given sequence? O, Pyrene, type na lang ang sagot. Yes, positive 4. Bakit po positive 4? Yung iba naman dyan. Bakit po positive 4 ang sagot? Bakit hindi negative? Oh, Cliff. Sir, same ano, Same ano? same sign, sir. Yes, same sign. Kaya po ang common ratio is positive 4. Kasi nag-divide tayo dyan ng -8 at saka -2. Parehas negative. Kaya ang sagot ay positive 4. So what would be our next 3 terms if our common ratio is 4? Ano yung ating susunod na tatlong term? Kung ang ating common ratio ay 4, John Romel, Dakulong. Mag-raise ka ba? 128. Positive 128. Anong sign po? Ulit. Positive. Positive po ba? Ay, negative plus positive po pala. Ano, negative. Bakit negative? Kasi ano, positive plus, ay 32, negative 32 times positive 4 equal negative. O, bakit po negative? Kasi po magkaiba. Yes, kasi po magkaiba ng sign kaya negative ang sagot. Negative 32 times 4. Magkaiba sila kaya negative ang sagot. Yung susunod pang terms. Pakilahat na Ako po ba? Sige na, ikaw na. Ano, sir? 512 negative. Yes, and then? Tapos ano, positive. Positive lang po ba? Hindi. Ano yung huli mong sinabi na na term? Negative 512. Oh, negative 512. Itatimes mo sa 4. Anong sagot doon? Negative. Okay, negative pa din. So, sagot ay negative 128, negative 512, negative 2,048. Ulitin ko ha, bakit naging puro negative yan? Negative 2 times 4 ay negative 8. Negative 8 times 4 ay negative 32. Negative 32 times 4, magkaiba sila ng sign, negative tsaka positive. Kaya negative, negative 128. Negative 128 times 4, magkaiba, kaya negative 512. Negative 512 tsaka 4, kaya negative 2,048. Kasi magkaiba sila ng sign. Hindi yan katulad dito kanina, nung pangalawa. Kasi pangalawa, halinghinan eh. Positive, negative, positive. Ito, puro negative. Kaya negative ang sagot. Ulitin ko ha, ulit, from the top. Negative 2 times 4, magkaiba ng sign, kaya negative 8. Negative 8 times 4, magkaiba sila ng sign, kaya negative 32. Negative 32 times 4 ay negative 128, magkaiba kasi ng sign. 4 tsaka negative 128, so negative pa din yon. Negative 512. 4 tsaka negative 512, negative pa din ang sagot. Kaya negative 2,048 kasi magkaiba pa rin ng sign. Did you get it? Type in 1 if yes, 2 if no. Okay. Hindi pa tayo tapos. May kasunod pa yan. So, halimbawa, ang hinahanap naman ay yung napakalayong term. So, to find the nth term of a to find the nth term of a geometric sequence, we will use the formula
So, halimbawa, pahanap sa atin yung pang 50 na term. Kasi isa-isay pa natin yung mga terms. So, meron tayong formula na pwedeng gamitin. So, our formula would be a sub n is equal to a sub 1 multiplied to r raised to n minus 1. Ito po ha, r raised to n minus 1. Meron tayong exponent which is n minus 1. Ano bang ibig sabihin ng mga variables na yan? So a sub n is the last term. A sub 1 to is the first term. N is the number of terms in the sequence. Halimbawa, ang pinahanap is yung pang 20 na term. So ang n ay 20 kasi 20 yung pinahanap na term. And R is the common ratio. Itong R na to, ito po ang common ratio. Ulitin ko, A sub n is the last term. A sub 1 is the first term. N is the number of terms in the sequence. And R is the common ratio. Halimbawa, first example, and yung formula natin. So find the sixth term of the sequence 3, 12, 48 using the formula given. So identify muna natin yung given values. So nawawala na natin ay A sub n. What is our A sub 1? What is our A sub 1? Justin, Ivan. What is our A sub 1? Sir, 3 po. Okay, A sub 1 ay 3. How about our R? James Madarang, anong R natin? 6, sir. Ulit. 6. R po, R. Ibig sabihin ng R, common ratio. James. 6 po ba? Ano yung 6? Ira Jane. 4 po. 4. Ano una pala yung N ko? Sige, 4 ang sagot doon sa R. Ang sagot, yung N po, yung 6 na sagot ni James, ayun po ang N. Kaya po, ang N ay 6 kasi pang 6 term ang hinahanap natin. N is equal to 6. Yung R na sagot ni Ira Jane ay 4. Tama po, ang R ay 4. It is obtained from 12 divided by 3. Kaya ang R ay 4. Ulitin ko, nauna kasing N ko. Ang N ay 6, kaya po 6 ang N. Kasi ang hinahanap natin ay yung pang 6 na term. So N is 6. Ang R natin ay 4, ay na-obtain from 12 divided by 3, which is 4. Did you get it? Type in 1 if yes, 2 if no. Be honest, ha? Okay. Yan na. A sub 1 ay 3, N ay 6 kasi pang 6 na term ang hinahanap natin. R ay 4 kasi 12 divided by 3 ay 4. So let us substitute, ay nabigay na pala yan. Let us substitute the given values sa ating equation. So we're looking for the A sub 6. Wait a minute. We are looking for the A sub 6. So A sub 6 ang hinahanap natin. First term natin ay, why are you raising your hand? Mary Angela, ano po yun? May question po ba? Sir, napindot lang. Sige po. So A sub 1 natin ay 3. So, ito yung ating equation na. A sub 1 ay 3. Sinulat ko. Then multiply, multiply yon. Our common ratio, sabi natin 4. Then our N, sabi natin ay 6. So 4 raised to 6. Yung N natin, pinalitan ko ng 6 minus 1. Yung minus 1 ay constant yan. Fix yan. Hindi natin binabago yun. So ito na ating equation. A sub 6 is equal to 3, which is A sub 1, times 4, which is our common ratio, raised to N minus 1. Ang N natin ay 6. So 6 minus 1. So next step natin dyan ay A sub 6
is equal to 3 times 4. Yung 6 minus 1 na exponents natin, i-subtract natin. 6 minus 1 ay 5. So now we have 4 raised to 5. Saan equal yung 4 raised to 5? Uriel. 1,024. Yes, 1,024. Ito rin yung common na error ha. Yung 4 raised to 5, ayan po ay 4 ay multiply mo ng 5 beses sa kanyang sarili. 4 times 4 times 4 times 4 times 4. Hindi po 4 times 5, hindi po ganon. Ayun ay 4 times 4 times 4 times 4 times 4 times 4. 5 beses. Ito na, susulat. Pakita ko na nga yan. 1,024. Yan. Ulitin ko. Ito yung ating equation. A sub 6 is equal to 3 times 4 raised to 6 minus 1. Ito yun. Yung 6 minus 1 is solve natin. Yung 6 minus 1 ay 5. So now yung 4 raised to 5 ay equal sa 1,024. Paano nakuha yung 1,024? Ayun ay na-obtain from 4. I-multiply mo ng 5 beses sa kanyang sarili. 4 times 4 times 4 times 4 times 4. Ang sagot is 1,024. So now, yung 1,024, i-multiply mo na dun sa 3. So 3 times 1,024 is 3,072. Is that understood? Nakuha po ba yon? Be honest. Type in 1 if yes, 2 if no. Ulitin ko kapag hindi naintindihan. Okay. Thank you. Okay, next example. Halimbawa, ito. Find the 7th term in the sequence 320, 80, and 20. What would be our first term in this sequence? First term. Ano po ating first term? Yes, Jeffrey? 320 po. Yes, our first term is 320. What would be our n? Anong ating n? N po ha, n. I'm asking for the n. Ano pong ating n? Oh, James. 7, sir. Yes, our n is 7 since we're looking for the 7th term. What would be our r? The common ratio. What would be our r? O Dafir. 1/4 po. Yes, our R is 1/4. So 1/4 is obtained from 80 divided by 320. Then 80 over 320. Kapag nilowest term mo yung 80 over 320, ang sagot dun is 1/4. So our R is 1/4. So our equation now is A sub 7, since we are looking for the A sub 7. A sub 7 is equal to 320, which is our first term, multiplied to 7. Ay, mali. Multiplied to saan natin mo multiply? 1/4. 1/4 raised to 7 minus 1. Paano kaya yan? Fraction na may exponent. So A sub 7 is equal to 320 times 1/4, which is our R, raised to 7 minus 1. So we have A sub 7. Naintindihan pa ba yung sulat? A sub 7 is equal to 320, yung first term, times 1/4, lalagay ko nga sa parenthesis, 1/4. So 7 minus 1 ay 6. So now we have 320 times 1/4 raised to 6. Paano kaya yung ganan? Fraction na may exponent. Paano yung law of exponent dyan? Kung naaalala nyo pa. If I'm not mistaken, ayan ay grade 7. Topic ng grade 7.
Paano kaya pag ganan? 1/4 raised to 6. Ano kaya yung rule dyan? Cliff, ano yung rule dyan? Sige. Sir, tama lang po, sir. 6, yung 6 po, di-divide, tatayin sa po sa dalawa, sa numerator at sa denominator. Yes, ang gagawin po dyan, tama yon. Pero medyo may... Ang gagawin po dyan, tama yon. Ilalagay natin yung exponent na 6 doon sa 1 at saka doon sa 4. Distribute natin. Mali. Tama yon. Yung 6, ilalagay natin dito sa 1. Yung 6 dito, ilalagay natin sa 4. So ngayon, inilagay ko yung inilagay ko yung yung exponent na 6 na nasa labas, ilalagay mo yan sa parehas sa numerator at saka sa denominator. Tama yung sinabi ni Clip. So 1. Now we have 1 raised to 6 over 4 raised to 6. So anong sagot dyan? 1 raised to 6 over 4 raised to 6. 1 raised to 6 over 4 raised to 6. Dafir. Sir, 1 and 4,096. Okay, ang ginawa po doon, tama yan. Ang ginawa ay, syempre, 1 raised to 6, kahit anong pang exponent ng 1, ang sagot pa din doon ay 1. Ito muna yung sasagutan natin ha. Itong 1 raised to 6 over 4 raised to 6. Yung 1 raised to 6, yung 1 muna, 1 raised to 6 ay 1. Ayun ang sagot doon. Then yung 4 raised to 6, so 4 times 4 times 4 times 4 times 4 times 4. Kung ano man yung sagot doon, ayun ang ilalagay mo dito sa denominator. Buburahin ko na ha. Ayun yung 4,096. Ulitin ko kung paano nakuha itong mga term na yan, yung mga numbers dyan. Yung 7 minus 1 ay, sagot doon ay 6. So yung 1, i-erase natin sa 6. The same is true with 4. I-erase mo siya sa 6. So 1 raised to 6 ay 1. 4 raised to 6 ay 4,096. So yung 4 times 4 times 4. Yan. Ulitin ko, yung 1/4 raised to 6, yung 4 raised to 6, ang sagot doon is 4,096. Nagets ba yung dito? Be honest tayo ha. Ulitin ko kung hindi. Type in 1 if yes, 2 if no. Huwag mahiya magsabi kung hindi naintindihan. Hirap naman yung diretso ako ng diretso, hindi niya naman pala naintindihan kung paano nakuha yon. Okay, totoo yan ha. Ayun, 2, sabi ni James. So 2, ulitin ko ha. Sa 1/4 raised to 6, paano nakuha yung 1 over 4,096? So yung 1/4 kanina, ito yun, yung 1/4 raised to 6. Sabi po sa law of exponents, kapag ang fraction ay naka-raise sa exponent, yung 6 ay i-distribute mo sa 1, sa numerator, tsaka sa denominator. So, mangyayari po dyan ay 1 raised to 6 over 4 raised to 6. Ito na yan. So, yung 1 raised to 6, kahit ilang beses mo pang i-multiply ang 1 sa kanyang sarili, 1 pa rin ang sagot dyan. 1 times 1 times 1 times 1 times 1 times 1, 1 pa din ang sagot. Dito ko na isusulat. So, 1 pa din ang sagot. Then, yung 4, nandito na tayo sa 4 raised to 6. So, 4 times 4 times 4 times 4 times 4 times 4. 6 na beses i-multiply mo yung 4 sa kanyang sarili. 4 times 4 times 4 times 4 times 4 times 4. Ang sagot is 4,096. Kaya yung naging fraction na natin is 4,096. Naintindihan po ba yan? Bakit naging 4,096? Naintindihan po ba bakit naging 1 over 4,096? Naintindihan ba? Type in 1 if yes, 2 if no. James, naintindihan na ba, James? Yes, okay. Yan, nandito na tayo sa 1
over 4,096. So meron pa tayo dito yung 320 i-multiply sa 1 over 3,000. Ulit. Oh, why are you erasing me yun? Okay, now, nandito na tayo sa portion na to. Sa 320, nandito na po tayo. 320 times 1 over 4,096. Nandito na po tayo. So, yung 320, i-multiply na natin. Lalagay ko dito. 320 times 4,096. Nandiyan na tayo. 320 times 1 over 4,096. So, di ba sabi dyan kanina ni Neil, i-multiply natin, yung 320 lalagyan natin ng denominator which is 1 kasi whole number. So, now we have 320 times 1 ay 320. Then, 1 times 4,096 ay 4,096. Naintindihan ba saan ko nakuha to? Yung 320 times 4,096. Type in 1 if yes, 2 if no. Kung saan ko nakuha yung 320 over 4,096. Numerator to numerator, denominator to denominator. Okay. Yung 320 over 4,096, kapag nilowest term, ang sagot ay 5 over 64. Bunahin ko yung mga ibang sulat. Napakadami kasing sulat. Yan. Saan naman ang galing yung 5 over 64? Sabi natin kanina, ang sagot sa 320 times 1 over 46, ang sagot 320 over 4,096. Ay yung sabi natin sa 1 over 4,096. Saan nakuha yung 5 over 64? Malinaw ba yung audio ko? Parang naglalag yung video ko. Saan nakuha yon yung 5 over 64? From 320 over 4,096, bakit naging 5 over 64? Ira Jane, saan nakuha yon? Ni lowest term po yung 320 tsaka over 4,096 po. Yes, the lowest term. Ano bang ginagawa sa lowest term? I mean, ano yung way, ano yung procedure sa pagkuha ng lowest term? Neil. Sir, numerator, divided by denominator. O, baliktad po. O, pwede naman yun. Sige na, ingay nung ano mo. 320, pag dinivide natin, ang sagot doon ay 320 divide 4,096, ang sagot doon ay decimal. Kasi gusto ko fraction ang sagot. 320 divided by 4,096. Ayun ay, sa decimal ang sagot doon ay 0.078125. Pero ang gusto ko fraction ang sagot. Paano naging 5 over 64 yun? Paano po naging 5 over 64? Saan kaya sila, ano kayang ginawa? Bakit naging 5 over 64? Kapag dinivide mo yung 320 at saka 4,096, ang sagot doon ay decimal. Yung 0.078125. Gusto ko ganito yung sagot fraction. Paano nakuha yung 5 over 64? Saan kaya, or anong ginawa? Bakit naging 5 over 64? O Dafir, bakit naging 5 over 64? Sir, yung GCF ng dalawa, Yes. parang yun po sa parang tag dito. Kung saan po sila divisible, doon po sila pinag-divide. Tapos yung sagot po doon sa dinividean, ayun po yung lowest term. Yes, very good. Ganun pa. Isipin mo yung greatest common factor. Ibig sabihin po ng greatest common factor is yung pinakamalaking factor na parehas yung dalawa. Yung 320 tsaka 4,096. Mag-isip ka ng number, yung pinakamalaking number, kung saan pwede mong i-divide parehas yung 320 at saka 4,096 nang walang remainder. So ano kaya yung kanilang greatest common factor? Saan dinivide yung 320 at saka 4,096? Bakit nakuha yung 5 over 64? Saan dinivide? O Dafir?
64. Yes, very good po. Sa 64, dinivide. So, para ma-lowest term yung 320 tsaka 4,096, i-divide mo siya sa parehas sa 64. At saka sa 64. 64 over 64. Ulitin ko yung sinabi kanina ni Dafir. Para ma-lowest term ang isang fraction, isipin mo yung greatest common factor. Ibig sabihin ang greatest common factor, yung pinakamalaking number kung saan pwede mong i-divide yung 320 at saka 4,096 nang walang remainder na matitira. Yung 320, pwede mo siyang i-divide sa 64. Yung 4,096, pwede mo siyang i-divide sa 64. So, 320 divided by 64 ay 5. 4,096 divided by 64 ay 64. Ang sagot po ay 5 over 64. Naintindihan po ba yon? Be honest. Kung saan nakuha yung 5 over 64. Type in 1 if yes, 2 if no. Okay. Thank you. Halimbawa, hindi mo nakuha ng hindi mo alam yung greatest common factor. Pwede mo namang isa-isahin. Pero medyo mahaba yun. Halimbawa, kung gusto mo magpakahirap, kunwari 320, 4,096, hindi mo alam yung greatest common factor, hindi mo nakuha yung 64, pwede kang magpaulit-ulit. Halimbawa, ang naisip mo una ay 4 ay 2 muna. So 320 divide 2, tas 4,096 divide 2. Yung sagot doon, hindi pa naka-lowest term. Divide mo ulit sa 2. Hanggang ang making sagot mo ay hindi na pwedeng i-divide. Ganun ang gagawin. Pero much better, hanapin mo yung greatest common factor. Ilang naman ay kung hindi mo makuha yung greatest common factor ng agad-agad. May hirapan ka doon. Kung iisa-isahin mo, magsisimula ka halimbawa sa 4, tapos nakita mo, pwede mo pang i-divide sa 2, tapos nakita mo, pwede pa sa 2 ulit, sa 2, sa 2, sa 2. Hanggang makuha mo yung pinaka, mababa. Medyo mahaba yun kung ganun ang gagawin mo. So much better, hanapin mo agad yung greatest common factor para maiksi yung iyong solution. Magmamanual ka doon, tama yung sabi ni Jeffrey. Magmamanual ka, mahirap yun. So kayo naman, find the 10th term in the sequence 2, 4, 8, 16. Hanapin muna natin yung mga given values. What would be our A sub 1? A sub 1. Oh, Carl Chester. 2 po, sir. 2. Okay, 2 ang A sub 1. Our N. Joff. Paano ilan nagsaas ng kamay? Joff, what would be our A sa... N. Anong N natin? 2, sir. N po, N. 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 Anong N? Ibig sabihin ng N natin ay number of terms. Anong N natin? 10, sir. Yes, 10. How about R? Common ratio R. Oh, Christian Mike. Sir, 2. Yes, very good. Our R is 2. So now, kayo naman hanapin ang 10th term. Ganun ulit ha. I-type ang sagot, wag mo na i-send. Ano mic ko? I-type ang sagot, wag mo na... Kaya mic yun. Ba't iba Diyos nito? Okay. I-ready lang ang sagot, wag mo na i-send. I-send lang kapag sinabi ko na i-send. Hanapin ang 10th term. Sir, ngingiti ka dyan ah. Tatawa lang ako. Sorry. Tatawa ako din.
Ano bang ngumiti? Pag may sagot na, mag-raise na nga ng hand para alam ko kung marami na may sagot. Kilig, sir! Wala ako. May sagot na ba? Sige na, isend na ang sagot. Sir, ang cute mo. Alam ko. Isend ang sagot. Sige po, mag-CR muna, Ana. Okay, 1,024. Okay. Sir, ba't daw kayo kinikilig? Wala yun. Okay, 1,024. Let us see kung 1,024 ang sagot. Yan, 1,024. So, A sub 1 natin ay A sub 1 ay 2. Ang R natin ay 2. Then N natin ay 10. Ayan, kaya naman, you have 2 times 2 raised to 10 minus 1. Yung 10 minus 1 ay 99. 2 raised to 9 ay 512. Yung 2 times 2 times 2 times 2 times 2 na siyam na beses ay 512. 2 times 512 is 1,024. Kaya 1,024 ang sagot. A sub 10 is 1,024. Okay. So bago tayo mag-proceed sa next, mag-CR muna nga kayo. Ako din naiihinay. CR break muna ng 5 minutes. Meron pa akong next na papasagot. CR muna. Okay, kung hindi naman na si CR, pwede nang mag-answer. Ayan. Find the 12th term. Nag-e-echo ata ako. Find the 12th term. Ganun ulit, wag mo na pong isesend ang sagot. I-ready lang. Di ko na natiligan.
Lloyd. Hello, hello. Narinig po ba? Hello? Opo. Okay na Rinig po. na po, sir. Okay, again, kapag may sagot na, mag-raise ng hand. Okay, send na. Send ang sagot. Ganun din. Press pala yun. Ay, 1,024 din. Parang 1,024 din kanina. Okay, 1,024. So, tingnan natin kung 1,024. Okay, so paano nakuha yon? Ang A sub 1 natin ay, sabi dito, A sub 1 ay 0.5. Number of terms is 12 since we're looking for the 12th term. Common ratio is 2. Bakit naging 2? Kasi 1 divided by 0.5 ay 2. Kaya 2. So now we have A sub 12 is equal to 0.5 times 2 raised to 12 minus 1. So in 12 minus 1, ayun po ay magiging 11. So now we have 2 raised to 11. So 2 raised to 11, ayun po ay 2,048. Then yung 2,048 will be multiplied to 0.5. So 0.5 times 2,048, that is 1,024. Okay, ang sagot is 1,024. So very good, 1,024. So now, tapos na tayo. So punta na sa Kahoot. Magka-Kahoot na ulit tayo. Open your Kahoot app. And let us have this drill. May question pa ba doon sa lesson? Be honest. If may question, huwag mahiyang magtanong. Done na. May dalawang wala.
Start ko na. Ay, wait. Wala. Pindot ko na eh. The next term in a geometric sequence is obtained by multiplying the previous term by a fixed number. Correct answer is true. Wala na. True ang sagot. Lasar di mapindot. The common ratio is obtained by subtracting the first term from the second term. Sige. Kasi wala ako dyan. Correct answer is false. Ayun po ay the common ratio. Ang tamang statement dapat the common ratio is obtained by dividing the second term by the first term. Yes, divide yon dapat. Next. The common ratio is denoted by small letter d. Ang dadali ng question, no? May kamali pa doon. Ang ating symbol for common ratio is R, hindi po D. Basic nun. Next. What is the common ratio in the sequence? 4 to 1.5.25. Haba ng time. What is the common ratio in the sequence 4 to 1, 0.5, 0.25? Correct answer is 1/2. 2/4. 2 divide 4 ay 1/2. 1/2 po ang sagot doon. Ang dami nagkamali doon. Which of the following is not a geometric sequence? Feeling ko marami magkakamali dito. Okay. So bakit kaya geometric sequence yung kulay dilaw? Sino makakapagpatunay sa akin? Na geometric sequence yung 1 1 1 1 1. Sino makakapagpatunay sa akin? Bakit geometric yung 1 1 1 1 1? Sino kaya matawag dito? Bakit geometric yung 1 1 1 1 1? Maraming sumagot na no nung 1 1 1 1 1. Sino kaya? O Jeffrey, bakit geometric yung 1 1 1 1 1?
Kaya kasi po, kahit po i-divide po niya po pati multiply, 1 din po ang kalalabasan po. Yes, ang common ratio na ay 1. Kunyari, 1 times 1 ay 1, 1 times 1 ay 1, 1 times 1 ay 1, 1 times 1 ay 1. Laging 1. Kaya yan ay geometric sequence kasi nagmo-multiply pa rin tayo ng fixed number which is 1. Kaya nakukuha yung mga susunod na term. Kaya ito ay geometric sequence yung kulay dilaw. Marami nagkamali. 3 lang ang tumama. Next, if the first term of a geometric sequence is 1 and the common ratio is 5, what is it next term? Ang haba ng time. Ang galing. Tagal. Sir, nag-reconnect po yung kahot ko. Sige po. Kanina Kailan po po? lost connection. Sige po. Correct answer is 5. Ang first term ay 1, common ratio is 4. Siyempre, susunod doon, 1 times 5. Huh? Mali ako. If the first term... Sir, ba't 25? Kaya, ang sagot doon dapat ay yung triangle. Ano ko, mali. Mali na yung Sir, ating ba't rank. 5 yan? 5 ang sagot. If the first term of geometric sequence is 1 and the common ratio is 5. 5 dapat eh. 5 nga. Mali yung aking pindot. Isa lang naman ang tumama. Ayan mo na. Ang sagot talaga doon yung kulay red 5. Mali yung aking pili ng sagot. What is the sixth term in the geometric sequence 4, -8, 16, -32? Doon sa kanina, 5 ang sagot doon. Mali yung naklik kong sagot. Anyway, isa lang naman tumama sa 25. What is the sixth term? Pang ilan na ba ito? Tagal naman. 7. Okay, so correct answer is -128. Ang sunod dito ay +64 followed by -128. Okay, next. 8. What is the next term in the sequence? 2, 6, 18, 54. Mali na naman ako. 54. What is the next term?
Okay, correct answer is 162. Next, 9 of 10. What is the fifth term in the sequence? 6, 12, 24. Fifth term. Di na po nakagalaw yung akin. Sir. Bagal net. Okay, correct answer is 96. Last one na. Last one. What is the next term in the geometric sequence 324, 108, 36? No, correct answer is 12. Ayan ay times 1/3. Third natin ay si Neil. Second ay si Arthur. First natin ay, I guess, si The Fear. The Fear. Okay. Runner-ups ay si Uriel at si Pyring. Hindi naman ito. Okay, so for your learning task this week, so learning task number 1, ang gagawin po sa learning task number 1 is just identify if the given sequence is geometric or not geometric. Ayun po sa learning task number 1. Sasabihin lang kung itong mga sequence na given dito ay geometric ba or hindi. Si Warren ba nandito? Ayan, pumasok na. Okay. Learning task number 2. So learning task number 2 ay so determine the common ratio kagaya ng kanina yung sinagutan natin. Determine the common ratio and the next 4 terms of the given geometric sequence. No need for solution. So identify lang kung ano pong common ratio and yung next 4 terms. Sa mga modular na nandito sa Meet, ganun din po ang gagawin. No need for solution dito sa learning task number 2. Okay. And then dito sa learning task number 3, yung kagaya naman din ng isa kanina, yung may ano daw ito, may solution. Ayan, tatlo yan. So find the indicated nth term of each geometric sequence. Please show your solution. Kung ang first term ay 6, common ratio is -2, anong kanyang 10th term? Yung gagamitan po ng equation. Dito sa learning task number 3, gagamit po ng equation. Tatlo yan. Baka hindi mapansin yung isa ha. May isa pa dito sa second page. Tatlo po yun. Ayun. Okay. Tatlo lang yun.
Itong isa ay next week pa yon. Okay, na may question po ba sa gagawin kung hindi naintindihan ang instruction? Learning task number 1, sasabihin lang kung geometric or hindi. Yung learning task number 2, yung naka-table, identify the common ratio, and the next 4 terms, no need for solution sa learning task number 2. Sa learning task number 3, dito po yung gagamit ka ng formula. Yung kanina, yung a sub n is equal to a sub 1 times r raised to n minus 1. And additional task dun sa Math-Dali lesson 3 na po. Yung mga hindi nag-send, wala kayong ano sa akin sa participation na. Walang score sa participation. Lesson number 3. Lesson 3 na tayo doon sa Math-Dali. Lesson 3 ang sasagutan. Then ganun ulit, pipicture habang nasasagot. Isesend sa akin. May question po ba? Okay. So kung walang question, mag-open na tayo ng cam. Kung walang question, pwede, sige. Pwedeng humabol. Yung mga marami pang pending na hindi pa nasasagutan sa Google Classroom, sagutan na. At natatambakan na kayo. Mas mahirap magsagot kapag sobrang dami. Sorry, clip. Open ang cam. Open ang cam. For attendance purposes. Lloyd Abno. Jeffrey Cutie. Okay. Open ang cam. Smile. Okay. Smile clip. Okay, kung wala ng question, malinaw ng lahat ng gagawin, you may now leave. Thank you so much. Hindi. Bye-bye. Sir, pwede ka na daw ulit. Saro. Arrivederci. All-in call. Oo daw po. Saan tawa, Clip? Ay, clip. Kaya Clip, gawa oy, nila. clip. Gawa ni clip, sir. Natawag. So, patay na Sir, yun. Patay na daw yun. Siya, mumultingin daw kayo daw, siya. Sabi ni Lloyd. Ganun next Oy, wala ako sinabi. Oo daw. Sir, oo daw. Isang mo ba ako kayo mag-leave? Sige. Leave na. Isang uho muna, Clip, bago Lloyd, mag-leave. focus na daw. Oo daw, bago mag